Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay magsisimula na tayong talakayin ang apoy sa dugo. Kung nais ninyong mapanood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English at ipagpatuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagsimula ang kwento ni Jenny hindi sa musika, kundi sa isang lihim na nakatago sa likod ng spotlight. Kapag ang pinakamalaking bituin ay may pinakaitim na katotohanan at isang viral video lamang ang sapat upang durugin ang pangarap ng isang batang babae, nagsimula ang bangungot. Sa una, tila karaniwang idol drama lamang ito. Isang tumataas na girl group, ang maalamat na konsyerto ni Dara Halari, at isang entertainment company na desperadong lumikha ng perpektong imahe. Ngunit sa mundo ng aliwan, mas mahalaga ang magagandang kasinungalingan kaysa sa mapapait na katotohanan. Isang viral video ang nagbago ng lahat. Dalawang ina, nag-aaway, sigawan, tulakan, kamera at cellphone na nakatutok. Sumabog ang social media. Ang entablado ay hindi na tungkol sa musika, kundi sa iskandalo. At sa gitna nito, si Jenny, isang batang nais lamang kumanta. Ngunit puno ng mandaragit ang industriya, naghihintay ng dugo. Habang umiiyak si Jenny at pilit na pinipigilan ang sarili, may mga nagbabalak ng alisin siya sa Yumi. Doon pumasok si Dara. Malamig, kalkulado, walang sigaw, walang drama. Bawat salita ay parang punyal. I won't Sunchi, pero may kondisyon. Sa isang iglap, napilitan si Jenny na pumili. Iwan ang grupo o manatiling nakatali sa iskandalo ng kanyang ina. Hindi ito simpleng rivalry, kundi personal na digmaan, nakatago sa likod ng makeup, camera flashes, at corporate smiles. Ang pinakamasakit, wala siyang kasalanan sa nakaraan ng kanyang ina, ngunit siya ang isinakripisyo. Hindi na matiis ni Jenny ang bigat sa kanyang dibdib. Sakit na hindi niya maipahayag, sapagkat kahit umiyak siya, walang makikinig. Doon lumitaw si Nate. Tahimik, matatag, hindi dramatikong bayani, kundi ang taong pinakamahalaga, ang nakikinig kapag gumuho ka. Sinabi niya, "This is just the tip of the iceberg." At tama siya. Habang mas ipinaglaban ni Jenny ang kanyang pangarap, lalo siyang nilalamon ng putik ng industriya. Samantala, lalong lumitaw ang tunay na mukha ng entertainment world. Meetings, PR strategies, image control, staged emotions, lahat scripted. Bawat ngiti, bawat luha, bawat desisyon ay kalkulado. At sa loob ng makinaryang yon, unti-unting nadudurog ang pangarap ng isang batang babae. Mas lumala pa nang protektahan si Dara habang si Minchi ay ginawang kontrabida. Isipin mo, ang eksena ay sinadya, kamera nakaposisyon, sitwasyon inorkestra, lahat para sa isang viral video. Pinatunayan nito na ang nakikita online ay bihirang buong katotohanan. Sa likod ng bawat aksidente, maaaring may direktor. At habang lumalaki ang kaguluhan, lalo ring gumulo ang misteryo ng ama ni Jenny. Isang lalaki ang nag-angkin na handang maging ama ni Jenny, handang protektahan siya. Ngunit hindi siya ang tunay na ama. Ang katotohanan ay nakabaon. Si Dio ang tunay na ama ni Jenny. Ngunit tumanggi si Minchi na ibunyag ito. At iyon ang pinakamasakit. Hindi ito tungkol sa DNA, kundi sa takot. Takot sa paghusga, takot na mawala ang pangarap, takot na wasakin ng industriya ang isang batang nais lamang kumanta. At kahit gumuho ang lahat, patuloy na gumalaw ang Yumi. Production meetings, album concepts, image strategies, walang tumigil. Para bang mismong industriya ang nagsabi, maaari kang umiyak, ngunit hindi pwedeng huminto ang negosyo. Malupit, ngunit iyon ang esensya ng Born to Shine. Hindi lamang musical drama, kundi madilim na komentaryo sa kasikatan, presyon at likas na ugali ng tao na sirain ng iba para manatiling relevant. Isa sa pinakamakapangyarihang eksena sa Born to Shine ay ang sandali ni na Jenny at Nate sa rooftop. Walang sigawan, walang drama.
2 taong pagod sa mundo. Mahina niyang bumulong, "I just want to sing." At doon lumitaw ang tunay na puso ng serye. Bakit sa bawat hakbang patungo sa pangarap, may bagong sugat na nabubuo? Ngunit habang lumalalim ang emosyon, lalong bumigat ang presyon sa loob ng Yumi. Bumaba ang engagement sa social media, humigpit ang deadlines para sa album, at lalong naging desperado ang management. Sapagkat sa mundong ito, hindi sapat ang talento. Kailangan mong mabuhay sa intriga, ngumiti habang basag, at magningning kahit nilalamon ka ng sistema. Iyon ang pinakadelikadong aspeto ng Born to Shine. Unti-unting nagiging malabo ang linya sa pagitan ng pangarap at pagkakakilanlan. At ang pinakanakakatakot ay nasa hinaharap pa. Ang lihim ni Jenny na lumalaki, ang galit ni Dara at Minchi na tumitindi. Parang isang time bomb na naghihintay sa dilim. Lumalim ang bangungot nang maging malinaw. Kapag sumabog ang lahat, hindi lamang karera ang guguho, kundi pati pagkakaibigan, pag-ibig at pagkatao. Lumitaw ang tanong, tunay bang pinoprotektahan ni Dara ang kanyang pamana o ginagamit lamang ang kapangyarihan upang wasakin si Jenny? At kung ikaw si Jenny, ipaglalaban mo ba ang pangarap kahit kapalit ang pamilya? Pinakamahalaga, alin ang mas mapanganib, ang katotohanang ibinunyag o ang lihim na pilit itinatago? Ang pinakamasakit na sandali ay hindi ang viral scandal, kundi si Jenny na umiiyak mag-isa sa sulok habang ang iba ay nagdiriwang ng kanyang unti-unting pagkawala sa entablado. Ang presensya ni Megan ay parang apoy. Tahimik sa simula, ngunit nang kumawala, nilamon ng lahat. Sa pulong ng Yumi tungkol sa unang album concept, lahat ay nagbigay ng ideya. Kumpiyansa, kaguluhan, kabataan. Tahimik si Jenny, naroon ang katawan, ngunit ang isip ay nasa bingit ng pagbagsak. Doon muling umatake si Megan. Walang sigaw, walang drama, isang ngiti lamang na may lason. "Will you say goodbye to Miss Monica or beg again?" Simpleng linya, ngunit punong-puno ng kamandag. Ang pinakakruel, alam ni Megan na si Jenny ay mahina, pagod, basag. Sa halip na tulungan, lalo pa niyang itinulak pababa. Ang marupok na tugon ni Jenny, "Back off," ay puno ng sakit. At mula roon, sumabog ang tensyon. "Why are you defending this girl? Do you have something with her?" Malinaw, hindi na ito kompetisyon. Isa na itong personal na digmaan kung saan ang spotlight ay hindi na tungkol sa musika, kundi sa kaligtasan. Maaari mong tuklasin pa ang rooftop confession ni Jenny, ang tahimik na lakas ni Nate, ang kamandag ni Megan, o ang pamana ni Dara upang makita kung paanong ang Born to Shine ay unti-unting nagiging larangan ng digmaan ng mga lihim, ambisyon at kaligtasan. Sa kasalukuyan, bawat karakter sa Born to Shine ay tila nakatayo sa gilid ng pagbagsak. Si Dara sa kanyang pamana, si Jenny sa kanyang marupok na pangarap, si Megan sa kanyang naglalagablab na apoy. At bilang mga manonood, tayo'y hinahamon ng tanong, mas mapanganib ba ang katotohanan o ang mga lihim na desperadong itinatago? Sapagkat ang landas ni Jenny ay hindi na tungkol sa debut albums, kundi sa ego, inggit, at takot. Takot na mapalitan, takot na mawala sa sentro. Sa likod ng kamera, lalo pang lumawak ang banggaan, Dara laban kay Dio. Ang malamig na utos ni Dara, "Remove Jenny," ay sinalubong ng unang pagtutol ni Dio. "No, as long as she doesn't leave herself, she stays." Nakakakilabot ang sandaling iyon, sapagkat minsan, ang pinakadelikadong tao ay hindi ang sumisigaw, kundi ang matagal ng tahimik at biglang lumalaban. At tila alam ni Dio ang isang lihim na, kapag ibinunyag, kayang durugin ang lahat. Samantala, lalong bumigat ang presyon sa Yumi. Bumaba ang engagement sa social media, minadali ng management ang album, at nagmadali ang Astra M na takpan ng iskandalo gamit ang mga distraction. Classic na taktika ng industriya. Tapusin agad ang proyekto, ibaon ng ingay at pakainin ng publiko ng bago.
Ngunit si Jenny ay hindi makina. Isa siyang tao na unti-unting nababasag habang nilalamon ng brand ang kanyang pagkatao. Ang eksena sa rooftop, kasama si Nate ang sumalo sa puso ng serye. Walang glamour, walang palabas. Isang lugar lamang para huminga. Mahina niyang bumulong, I just want to sing. Simpleng pangarap, ngunit sa mundong ito, ang mangarap ng walang kapangyarihan ay tila isang krimen. Ang tahimik na suporta ni Nate ay nagpalalim ng kanilang ugnayan, ngunit lumaki ang selos ni Megan. At si Megan ay hindi ang tipong matatalo ng tahimik. Bawat tingin, bawat katahimikan, bawat depensa ay may kapalit na paghihiganti. Hindi may iwasan ang pagsabog. Ang pinakamabigat na katotohanan, wala ni isa sa kanila ang nagsimula bilang kontrabida. Dara ay natakot na mawala ang pamana. Megan ay natakot na mapalitan. Minchi ay natakot sa paghusga. Dio ay natakot sa paglabas ng katotohanan. Si Jenny ay natakot na mawala ang kanyang tanging pangarap. Ngunit kapag lahat ay natatakot sa pagkawala, nagsisimula silang sirain ang isa't isa. At narito ang nakakatakot na tanong. Kapag nailantad ang lihim ni Jenny, kapag nalaman ng publiko ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang ama, kapag siya'y tuluyang napagod sa laban, Yumi lang ba ang guguho? O pati ang buong industriya na pilit ginagawang produkto ang tao? Kaya't lalong tumitindi ang pagpipilian? Mananatili ba si Jenny sa Yumi kahit gumuho ang pamilya? O iiwan niya ba ang pangarap upang hindi tuluyang lamunin? At sino ang tunay na panganib? Dara, Megan, o ang mga tahimik na figurang kumokontrol mula sa anino? Ang kwento ay nagiiwan ng isang nakabibighaning katotohanan. Sa mundong itinayo sa kasinungalingan at takot, ang pinakamasasabog na lihim ay hindi ang nailantad, kundi ang nananatiling nakatago. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.